sa Ebanghelyo, pinamanig namin taglamin niya ng malakas ang hangin. May mga lugar na malakas ang hangin, bahagi o pero pahapon at yung linggo ata parang umabot may ibang lugar na umabot ng 40 degrees. Ang init ng panahon. So, sa atin maigi, yung tubig natin malamig. Kahit na mainit ang panahon, kung inyong napapansin, ay kasi nung bumili ako ng heater, ay tinanong, taga saan ka? Taga Pangin. Nako, kasi yung heater, may iba't ibang capacity. May 200 watts, may 400 watts. Yung recommended niya ay yung 400. Kasi so alam ng salesman yung lugar natin. Pero ito ay panahon taglamig. Bahagi. Well, almost 2,000 years ago. Akala ko nga kanina hindi na iinit. Kasi kung napansin nyo nung kaninang umaga, so, sabi ko, mabuti tayo, umulan na yun. Ano laang, patikim laang. Yung ulan. Kasi gawa ngayon ang tinatawag natin climate change. Pero, bahagi kasi sinisituate ng Ebanghelyo natin yung panahon na kung saan nag-uusap sila. Ano yung panahon na yon? Bahagi taglamig at piyesta ng mga Hudyo. Ano yung piyesta nila? Yung ay dedication ng templo ng Jerusalem. Pinagdiriwang mo yun. Yung mga nadedicate na simbahan. Sabi mo yung ating parokya, hindi mo dedicated dyan. So, dahil pa tayo balihan ng sa isip na doon sa kabulusan na bahagi sabi ko nga kaya nga sana yung aking intensyon ay simbahan yung ayusin para may handa kung hindi man sa panahon ko at least sa darating na panahon. Kaya tayo ngayon ay inaayos natin yung second floor, yung bubong ng second floor kasi nga ay tumutulog yung first floor. Pero talagang gusto ko sanang ayusin talaga mismo yung simbahan para may handa sa dedication. Kasi padedicate mo yung simbahan ay sabi nga natin ay may mga dapat pang ayusin. But anyway, so yung pagkatalaga ng simbahan, hindi mo natin mapusiyan. Nasa banal na kasulatan niya. At dito sa Ebanghelyo rin, fiesta ng pagkatalaga ng simbahan sa Jerusalem. So bahagi yun. At ang tema ay tinatanong sa Jesus. Ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba yung hinihintay na darating? Ikaw bang magliligtas sa bayan? Ikaw ba yung mga isinulat ng mga propeta at ni Moises? Anong sabi ni Jesus? Oo. Kailangan, bakit na atin anong sabi ni Jesus? Hindi nyo kasi pinakikinggan. Bakit? Hindi ako ang inyong pastor. Hindi nyo ako itinuturing na pastor. Kaya anong sinabi? Kaya sabihin ko man sa inyo, hindi nyo pinakikinggan. Kasi yun ang bahagi Kaya nga, kung kanino tayo nakikinig, yun ang ating pastor.
babahagi yun. Kahit na ako sa loob ng pamilya, bagamat yung nanay at tatay, para yung pastolin, kailan yung mga anak, siguro din naman, makikita ninyo, na yung mga anak, mayroong mas may sinusunod. Kuminsan, mas sinusunod yung anak ng nanay. Yung ibang anak nyo naman, ang gustong sinusunod ay alin yung tatay. So, kasi bakit? Yun ang tinutuloy ng pastol. At sinasabi na Jesus natin, kaya ayaw yung maniwala na hindi ko kayo pinag-aalinlanganan. Na sinabi ko na sa inyo, even before. Kaya kung minsan din, may mga ibang mga sekta na sinasabi, hindi naman sinabi na Jesus na siya yung Mesiyas. Ay, kasi nga, hindi niya sa ibang ako nga, kailan, hindi kayo ang aking mga tupa. Hindi niyo ako tinuturing ng pastol. Kaya, hindi niyo matanggap yung sinasabi ko. Hindi ninyo makita yung katotohanan. May mga tao kasi, sabi nga ho natin, yung fake news ay kasi may bias, may bias. Kaya kahit ano sabihin, hindi totoo yan, Kasi bakit? Ay napadala ka sa bias. Na natabunan ang katotohanan. Bakit? Simply because of bias. Sapagkat sabi nga rito, bahagi, pwede ba na kahit hindi ikaw sinusunod, pwede mo bang makita yung katotohanan? Hindi. Pwede. Bahagi, pwede nyo sabihin sinabi hindi lang kayo naniwala. Pero kasi sinasabi ng mga Hudyo, huwag kami pag-alinlanganin. Yung sabihin, hindi nila masabi na, sinabi mo nga, lang kami sa iyo. Kasi yun ang sabi nila hindi mo sinasabi kung ikaw nga ang inihintay na darating. Kaya bahagi yun pagkakataon na makita ko natin at isa rin ang tanda na tayo ay kay Jesus ay na hindi dapat tayo nagpapadala ng anumang uri ng biases. Bahagi. Kasi makita natin kasi doon Jesus, katotohanan. Ako ang daan, katotohanan ng buhay. Kaya mag-ingat kayo sa na peke, na may isip lang yung kanilang pangalan, ay magsisinungaling. Ibubulid kayo yan sa kapahamakan. Sabi na natin nung nakaraang nung linggo, ay i-scam lang kayo niyan. Piperahan lang kayo, gagawin lang kayong alipin, gagawin lang kayong alila. Even in the face of the service of the church and of the people. Sabihin, para sa simbahan yan, pero yung pala rin, hindi naman para talaga sa simbahan. O kundi sabihin, para sa bayan yan, ay hindi. Para sa kanila, sa kanilang mga namumuno. Kasi gusto nilang mamuno. Kaya, kinakailangan, makita ko natin yung bahagi ng isang mabuting pastor. Ano pa? Ipinahayag mo sa atin na sa Ebanghelyong ipinamamanik sa atin ang pumikapan para po sa pagninilay natin sa araw na ito, sa ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, ay ang pagtugon sa tinatawag natin na alin sa
kapahamakan. No? So, ilalayo sa kapahamakan. Sabi nga ako nung linggo, yung mabuting pastor, siya yung nangunguna. No? So kung sino man ang mapapahamak, ay yung mapapahamak muna yun, yung pastor. No? Hindi yung tupa. Bahagi yun. No? Kung minsan ay ganun no? Ligtas yung pastor. Ay hindi ho yun si Jesus. No? Si Jesus, siya yung nangunguna. Bago mapahamak ang kanyang tupa. No? Bahagi yun na kung saan ay nakita ho natin. Kaya nga, siya yung unang tumugon sa hamon ng krus. Bahagi yun nakita natin yung kanyang tunay na pagliligtas na handang humantong na iharap ang